So muli magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa Deuteronomy chapter 13. At ang akin pong i-share ay dito po sa verses 1 to 3 at sinasabi nga po dito sa talatang ito ay warning against idolatry. Suppose there are prophets among you or those who dreams about the future, and they promise you signs or miracles, and the predicted signs of miracles occur. If they then say, "Come, let us worship other gods you have not known before," do not listen to them. The Lord your God is testing you to see if you truly love Him with all your heart and soul. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 13 verse 4 to 5. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. At ang manghuhulang yaon o ang panaginipang yaon ng mga panaginip ay papatayin sapagkat siya'y nagsalita ng panghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos na naglalabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at ang tungkol sa inyo na sa buhay ng pagkakaalipin upang iligaw ka sa daan na inuutos sa iyong lakaran mo ng Panginoon mong Diyos. Ganito mo aalisin ang kasamaan ng gitna mo. Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 13 verse 6 to 7. Kung ang inyong kapatid na lalaki na anak ng inyong ina o ang inyong anak na lalaki o babae o ang asawa ng inyong sinapupunan o ang inyong kaibigan na parang iyong sariling kaluluwa ay humimok sa iyo ng lihim na magsabi, tayo'y yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala ninyo o ng inyong mga magulang. Sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot ninyong na malapit sa inyo ay malayo sa iyo mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Amen. Babasahin ko po, Deuteronomy chapter 13, verse 8 to 9. Ay huwag mong papayagin siya ni didingin siya, ni huwag mong kahabagan siya ng iyong mata, ni patatawarin ni ikubili, kundi papatayin mo naga ang iyong kamay ang maguguna sa kanya upang patayin siya, at pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ay makikita sa Deuteronomio Kapitulo 13 versikulo 10 hanggang 11. Ito po ang nakasaad. Babatuhin siya hanggang sa mamatay dahil tinangka niyang ilayo kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Pagkatapos itong marinig ng mga Israelita, natakot sila at hindi na sila gumawa ng masasamang gawa. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomio chapter 13 verses 12 to 13. Kapag nabalitaan ninyo na sa alinman sa mga lunsod na ibinigay sa inyo ni Yahweh ay malilinlang at nangihikaya sa mga taga roon upang sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala. Magandang gabi po mga kapatid. Muli po ay magbabahagi naman tayo ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Deuteronomy
chapter 13 verses 16 to 18. At ang sinasabi, you are to gather all the plunder of the town into the middle of the public square and completely burn the town and all its plunder as a whole burnt offering to the Lord your God. The town is to remain a ruin forever, never to be rebuilt, and none of the condemned things are to be found in your hands. Then the Lord will turn from his fierce anger, will show you mercy, and will have compassion on you. He will increase your numbers, as he promised on oath to your ancestors, because you obey the Lord your God by keeping all his commands that I am giving today and doing what is right in his eyes. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Good evening po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi matatagpuan sa Deuteronomy chapter 17 verses 18 to 20. Ito po yung sabi po rito, when he sits on the throne as king, he must copy for himself this body of instruction on a scroll in the presence of the Levitical priest. He must always keep the copy with him and read it daily as long as he lives. That way he will learn to fear the Lord his God by obeying all the terms of these instructions and decrees. This regular reading will prevent him from becoming proud and acting as if he is above his fellow citizen. It will also prevent him from turning away from these commands in the smallest way, and it will ensure that he and his descendants will reign for many generations in Israel. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Yes, Lord, Hallelujah. Amen. God bless po.